Malakristal ang linaw ng tubig ng Kayangan Lake. Kaya mapanlinlang ang lalim nito. Yung may boundary na yun yung nasa 10 to 11 meters. Pag lalalim ka na dito, nasa 20 na yan. Pa-slope na yun talaga, pa-slope na. Dito nagsimula yung slope. Palalim na ng palalim yan. Sa ilalim ng pwestong ito nalutas ni Arnie ang misteryo ng mga nawawalang turista. Okay. Are you ready? Okay, ready? Done? Kasama ang tagbanwang lifeguard na si Miroy Abella, sinilip namin ang mga huling nakita ni na Martin at Jacob. Dito mo siya, ang lalim niya! Sama natin! Naunawaan ko rin kung bakit nais pa nilang tumagal sa ilalim. Hanggang naubusan na sila ng hininga. Dito sa Kayangan, ito ang nangyari. Meron na po mga lifeguard, 10 yan sila. May mga security. Ayon naman sa dive instructor na si Arnie Pabelonio, may mga mahalagang aral ang idinulot ng malungkot na pangyayari. Napakasimple lang po talaga ng violation na nagawa nila na hindi nila sinunod yung rules as a free diver. They are not using the proper fins, walang safety sa kanila sa ibabaw na both of them went down together. There's no lookout. Supposedly one up, one down. Nang maganap ang trahedya sa Kayangan, agad rumesponde ang lokal na pamahalaan. Some people said that they drowned. Some people said that, his friend punched him and they had a fight. Or, then all of the stories. Or lasing. Kasi lasing. kasi Yung mga lasing. tipong, Kasi mga bata ito, no? Yeah. They were still young. Yung typical na trait natin lahat na basta pag may insidente, may kanya-kanya ng kwento. And as the chairman of tourism, I was telling we have to be very careful dun sa mga sasabihin natin because this will hit back our economy, our tourism economy. So that's why we call the multi-sectoral team from our DILG, from our MDR, from the business sector. We all sat down. While we were trying to come out with our investigation and our official statement, we informed Arnie to proceed right away to Coron Town and straight to the session hall of the local government and to bring in the camera and so we could play it as an evidence and study what really went wrong. That's where we found out the cause of the death. Balito yung official report nila. Ang kamerang hawak ni Martin Sefcik sa sandali ng kanyang pagkamatay, nahanap ni Arnie sa ilalim at isinumiti niya sa Philippine Coast Guard. Makikita mo dun sa video nila na masaya sila, kaya nilang mag-dive hanggang sa bottom. Picture-picture pa sila doon. Meron pa silang digital dip gauge na malaman po doon kung gaano po kalalim yung free dive nila. Hanggang po sa pangatlo nilang attempt, siguro talagang na-underestimate lang nila yung lalim ng tubig. At nung umangat sila, hindi po sila umabot doon sa surface ng tubig kaya nawalan sila ng malay dalawa. At basically, namatay silang dalawa. Base doon yan sa expert natin mga divers, ang tawag po nila doon ay shallow blackout. Ayon sa inyong impormasyon, wala naman foul play na naganap dito. Walang foul play base po doon sa video na nakuha namin. Tinanong po sila ni SB Michael Sadowani at sinabi naman nila na wala naman po. Tinanggap po nila yung pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Piniyagan akong panoorin ang video ni Martin. 2 minuto lang ang inabot ng buong pangyayari. Sobrang kakaiba itong video na to dahil bukod sa napakalino ng tubig at maganda yung pagka-shoot niya, nakuna ni Martin Sefcik ang sarili niyang pagkamatay. Hindi namin pwedeng ipakita sa inyo itong video dahil wala kaming pahintulot sa kanilang mga pamilya at sensitibo nga ang material na to.
Pero isa ito sa pinaka nakamamanghang video na napanood ko sa buong buhay ko. At ngayon, ang nakikita ko ngayon ay yung pagsisid ni Martin Sefcik na siyang may hawak ng camera. Meron siyang selfie stick. Nasa ano siya ngayon, 22.8 meters yan. Kasama na niya si Jacob Brazda sa ilalim. At nagsisenyasan sila, tinitingnan yung digital depth gauge para makita nila yung kung gaano sila kalalim. At sumenya si Martin ngayon kay Jacob na umakyat na sila, pero sabi ni Martin, doon muna tayo pumunta. Kaya pumunta muna sila doon sa rock wall at doon sila aakyat. Pero yung mga ilang segundo na yon, maaring yun na yung difference, no? Ng buhay at kamatayan. At ngayon ay makikita natin na si Jacob ay hindi na gumagalaw. Makikita natin na lumulubog na siya. Ito si Martin na may hawak ng camera, nakikita pa rin siya na mukhang bumibilis yung pagsipa at wala na yung gracefulness niya at medyo nagsishake na yung camera at yan, nabitawan na niya yung camera, parang nag-surrender na siya. Ito ang unang pagkalunod dito mula ng buksan ng lawa sa mga turista. Isang trahedyang gumising sa mga tagbanwa at sa lokal na pamahalaan tungo sa pagkaroon ng pagbabago. Natatanaw ng lahat ng dayo rito ang kagandahan ng Coron. Maliban sa mga pader na limestone sa ilalim ng lawa ng Kayangan. Ito ang dinayo rito ni Martin at Jacob at ito rin ang kanilang mga huling nakita sa mundo. Kung may ginhawang dulot ng trahedya, naranasan namin sa Kayangan. Ang daanang ito, lupa lang dati, maputik at madulas. So itong dinadaanan natin bago lahat ito. Yes sir, wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan to. Kasi dati ganito lang kasikip sir. Ganyan lang. Dahil creek na yan. Riprap lang po yan. So Nilagyan nilagyan nyo lang ng lupa rito. Riprap, bato-bato, tapos siniminto. Mas safe siya ngayon. Very ito, safe. ito, bago lahat ito. Ito, wala to dati. Kaya delikado talagang malaglagan. Pwedeng madisgrasya rito. Sa ibang lugar, nakita na nating madalas walang pagbabago matapos ang malagim na sakuna. Iba ang ipinapakita ng komunidad dito. Higit sa mga babala, nagpasanay sila rito ng mga lifeguard na laging nakabantay ngayon sa mga turista. Isa rito ang kasama kong sumisid na si Miroy. Pag wala pong life vest po yung hindi po namin pinapayagan, sinisita po agad namin. So kung nakalampas po sa boundary, sinisita din po namin, sir, may ginapituan po namin para po bumalik sila. Napansin din namin parang halos walang basura rito, no? Walang mga upos ng sigarilyo, walang plastic o balot ng candy. Bakit? Yes, sir, ganito yun. Pag off na po, sarado na po yung Kayangan, 4:30. So kami po mga lifeguard, tinicheck po namin to, paikot yung tulay. Tinitignan po namin yung mga basura, inalagay po namin sa silupin, lahat ng mga basura, tapos dinadala po namin doon sa labas. Bagamat laki sa tubig si Miroy at ang ibang lifeguard na kapatagbanwa, kailan lang sila natuto ng CPR at kung paano sumagip ng buhay sa tulong ni Arnie. Kinuna ni Arnie ang kanilang training na ginanap sa viewpoint ng lawa 2 linggo matapos ang insidente. Makikita sa video na wala pa ang hawakan at sementadong daanan. So marunong din kayo. Marunong na po kami. So ang dami nyo itinuturo sa inyo. Opo, ang dami pong tinuturo sa amin ni Sir Arnie para po dito sa safety po ng mga turista. Ramdam ko rito na templo ng kalikasan ang turing nila sa lawa.
na kailangan maging ligtas upang manatiling banal. Bago kami umalis ng Kayangan, nadatnan namin ang pagpupulong ng mga tagbanwa. Ano yung pakay ng pulong nyo? Bakit kayo? Yung pakay ng pulong namin dito, kung may mga problema dito sa Kayangan, sa lahat na yun ang pinag-uusapan. Kami po siyempre dayo lang kami, pero kami humanghanga sa pangangalaga nyo ng kalikasan dito at saka sa isla dahil nakakapunta naman kami sa ibang lugar sa Pilipinas at hindi kasing linis ang nakikita namin dito at mukhang maayos po yung pamamalakad. Kaya naiisip namin pwede kayong maging magandang halimbawa para sa ibang lugar sa Pilipinas. So, kung mapanatili natin to, abay tayo ang magiging titingalain na Oo. sinusundan namin kung ano yung nandun sa Kayangan o sa Coron, Palawan. Di ba? Oo. Kasi hindi lang karangalan ng Kayangan Lake, karangalan na rin ang buong Coron. Tama po kayo. Isang bayan sa malayong sulok ng arkipelago. Ang Coron ay isa ng modelo para sa bansa. Totoo rito na ang kalinisan at kaligtasan ay kabanalan. Nasa kamay ng komunidad ang pananagutan at kapangyarihan. Sa kabila ng trahedya ay ang pagkakataong magbago at magpabuti. Sana'y may konsuelo para sa mga pamilya ni Martin at Jacob ang malamang nagtapos ang kanilang buhay sa isang sagradong lugar kung saan namanata ang komunidad na hindi na mauulit ang kanilang kapalaran. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.